Castro at narito ang mga napapanahong balita. Pinaplano ng Embahada ng Pilipinas sa Israel na mapauwi ang mga kababayan natin doon by land or sea kasunod ng pagsasara ng airspace ng Israel at Jordan, bunsod na nagpapatuloy na tensyon kontra Iran. Kinokonsidera ng ahensya na idaan ang mga ito sa Jordan at Egypt upang ligtas na makauwi ng bansa. Sa datos ng Department of Migrant Workers, may nakauwi ng 18 OFWs kamakailan, ngunit isang Pinoy rito ang nasa kritikal na kondisyon pa sa Israel matapos maipit ang leeg kasagsagan ng gera. May humigit kumulang 30,000 OFW ang nasa Israel pa, ngunit mahirap para sa ahensya na masabi kung ilan ang nasa panganib nang hindi nagdudulot ng hindi kinakailangang alarma. Mula naman sa lansangan tungo sa bagong pag-asa. Ito ang kwento ng isang matandang muling nabigyan ng direksyon sa tulong ng DSWD. Ang detalye tunghayan sa ulat ni Jade Buhoy. Isang 64 na taong gulang na lalaki ang natulungan ng pag-abot program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD matapos siyang matagpuang namamalimos sa lansangan ng Las Piñas. Sa loob ng 3 taon ay panlilimos lamang ang naging kinabubuhay ng matanda na mag-isang bumubuhay sa kanyang sarili. Nang siya ay matunton at makapanayam ng mga social worker, nagpahayag siya ng kagustuhang makauwi sa kanyang mga kamag-anak sa parehong lungsod. Dahil dito, agad siyang dinala sa Pag-abot Processing Center upang mabigyan ng agarang tulong gaya ng mga damit, pagkain at medikal na atensyon. Tinulungan din siyang makakuha ng Pag-abot ID bilang bahagi ng preparasyon para sa kanyang pagbabalik sa pamilya. Sa kasalukuyan ay inaasikaso na ang kanyang mga dokumento upang maibalik siya sa mas maayos na kalagayan ng pamumuhay. Patuloy ang panawagan ng programa sa publiko na tumulong matukoy at mailayo sa kapahamakan ang mga individual na nangangailangan. Pahayag pa ng ahensya, bukas ang kanilang mga linya sa mga nais na tumulong o mag-ulat ng mga kaso ng ganitong uri. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, halos 19,000 na free Wi-Fi sites at 3,000 naman na fiber ang na-install o naikabit sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito ay parte ng programa ng National Broadband Program sa Infrastructure Forum of the Economics Journalists Association of the Philippines kamakailan. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, ang Department of Information and Communications Technology ay magpapatuloy sa pagbibigay ng koneksyon lalo na sa mga barangay na hindi naaabot ng internet. Bukod dito, kaugnay rin sa selebrasyon ng National ICT Month ngayong buwan, ang pagkakabit ng 153 bagong access points sa Tawi-Tawi upang magkaroon ng koneksyon sa internet, ang pinakamalalayong lugar sa bansa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, halos 2 piso kada litrong pagtaas ng produktong petrolyo, epektibo na. Napocor, ipinag-uutos na putulan ng kuryente ang Basilan kasunod ng 49 million peso na utang. Airspace ng Israel at Jordan sarado. Mga Pinoy balak iuwi by land at sea routes. Malacanang Palace naglabas ng pahayag kontra AI-generated fake news. BOC nasabat ang 5.1 million peso na party drugs na tinago sa dog food mula Paris. 19,000 free Wi-Fi sites inilunsad sa iba't ibang bahagi ng bansa. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.